Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. Yan po, mahaba na po ang gabi. So, ibig sabihin, malapit na po ang Pasko. Pero ang pinakamalapit ay malapit na ang ating camp. Amen po. So, itong nakaraang linggo po ay napakaganda ng ating topic. Amen. Isang reminder po sa atin na nakakilala sa Diyos. At ito po yung itong benepisyo ng kaligtasan or 7 benefits of salvation. Alam niyo po, maganda na na-remind tayo kung bakit tayo naging Kristiyano o na-born again at naligtas. Ang una po, sabi niya ay deliverance from enemies. No? Iniligtas tayo sa mga ating mga kaaway na nalaman natin kung sino yung kaaway natin. Either spirito, sa physical, no, naituro sa atin kung ano yung, sino yung mga kaaway natin. Hindi ko na po babanggitin ang mga verse. Sa second naman po, pangalawa, mercy from God, habag po ng Diyos. Amen po. Hindi tayo niligtas ng Diyos dahil sa ating mabubuting gawa, kundi tayo ay iniligtas dahil sa habag at awa ng Diyos. Number 3 po, justifications of faith. So, pagbibigay at tuwiran sa pananampalataya. Nung nakakilala tayo at naligtas, naintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Amen po, na-justify ang pananampalataya natin. Amen po, nalaman natin. Amen po, yung ibig sabihin ng faith. Number 4 po, peace with God. Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, ang kapayapaan ng Diyos, amen, ay nasa atin. Ibinigay ng Diyos ang kapayapaan mula nung tayo ay naligtas. Amen po, nalaman natin na may kapayapaan sa Panginoon. Number 5, holiness and righteousness. Binago tayo ng Diyos para maging banal at matuwid sa kanyang mata. Amen po, maging banal at matuwid dahil sa kaligtasan, nagkaroon tayo ng kabanalan. Amen po, nagkaroon tayo, naging matuwid tayo. Amen po, hindi lamang sa mata ng Diyos, kundi sa mata ng tao. Amen po, nakakilala ka na bago po tayo. Number 6, reconciliation to God. Magmula nung tayo ay nahiwalay sa Diyos, amen po, nagkaroon ng reconciliation o nagkaroon po tayo ng pagpabalik loob sa Panginoon. Amen po, at alam natin na kaya tayo naligtas ay binigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak, ang buktong na anak niya para sa kaligtasan mo. Nagkaroon tayo na reconcile tayo. Amen po, nakabalik tayo sa Diyos. At number 7, light and guidance. Kung tayo ay naligtas, nakita natin ang liwanag at gabay ng Diyos. Naramdaman natin kung kaano yung paggabay ng Diyos sa atin, yung kaliwanagan ng ating mga isipan magmula nung tayo nakakilala sa Diyos. Amen po, itong pitong benepisyo ng kaligtasan ay simula po, amen po, ng pagiging bagong ikaw. Ulitin ko po, ito pong kaligtasan na binigay ng Diyos ay nagpapakita lamang at ito yung simula ng bagong ikaw. Kung matatandaan natin sa 2 Corinthians 5:17, ano pong nakalagay doon? Sabi niya, kaya kung nakipag-isa na kayo kay Kristo, isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Nakilala natin ang Diyos at tayo ay naligtas. Yung buong ikaw ay bago na. Kaya yung pitong benepisyo na yan ay dapat po meron tayo at inaangkin natin. Hindi lamang po natututunan natin. Amen. Hindi lamang po nababasa natin o naririnig natin, kundi na i-apply sa buhay po natin. Madali pong makinig, madali pong magturo, pero kailangan po ng application at nakikita natin. Amen po, hindi lamang nakikita ng Diyos, kundi nakikita dapat ng kapwa natin para maging testimony po tayo. Amen po, ang bawat isa po ay dapat angkinin, amen, yung kaligtasan at mabago na ikaw ay bago na. At bawat panalangin po natin, katulad po ng pananalangin natin, dapat inaangkin natin at dapat ito po ay pinaniniwalaan natin dahil ibinigay na po sa atin. Sinabi niya po sa Matthew 21, alam niyo po hanggang 20, verse 21 to 22, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y naniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng higos na
lamang yan kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon sa dagat, mangyayari ang iyong sinabi. Ang ibig pong sabihin, kailangan yung pinaniniwalaan mo ay ginagawa po natin. Maniwala kang mangyayari. Amen po, sa verse 22, sabi niya, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung maniniwala kayo. Alam niyo po, kahit po tayo nananalangin, kung hindi naman yung espiritu mo naniniwala na mangyayari at magmamanifest sa buhay po natin, hindi po magiging successful o hindi masasagot ang mga panalangin natin. Kahit everyday kang nananalangin, kung hindi ka naniniwala sa panalangin mo at sa mga salita ng Diyos. Pag nananalangin ka, ino-offer mo, pinapaalala mo sa Diyos yung mga salita niya. Although alam ng Diyos, pero kailangan ipaalala mo yung mga panalangin mo sa Diyos. Amen po, ang prayer at faith ay magkasama po yan. Kailangan habang nananalangin ka, mayroon kang pananampalataya para mangyari ang kalooban ng Diyos at maniwala ka at tanggapin mo ito. Amen po, so many times po na may mga prayer tayong hindi nasasagot o walang resulta. Tama po yun. May time na tayo po ay nananalangin, nag-faith pero walang resulta. Alalahanin po natin, kailangan mo lamang pong maniwala. Kasi kung nag-faith ka pero hindi ka naman naniniwala, nag-pray ka pero hindi ka naman naniniwala, amen po, hindi po mangyayari yun. Alam niyo po, ang isa po dyan is, pagdating po sa sakit, pag namin nararamdaman ka, nararamdaman mo yan pero maniwala kang gumaling na yun. Mahirap po yun. Pero ang sabi niya, kailangan mong paniwalaan at ito ay tanggapin at ito po ay mangyayari. Amen po, hindi po nasasagot yung ating panalangin. Bakit? Kasi sometimes, kaya hindi maabot ng Diyos para sagutin tayo is because mayroong unconfessed sin. May mga kasalanan na hindi natin nahihingi ng tawad. Unbelieving minds, yung isipan mo ay hindi maniwala, kaya hindi nangyayari. Ayan po, yung isipan mo hindi nakukonvince ng pananampalataya mo. Dapat nandun yung convincing. Ayan po, na naniniwala ka na ito ay natanggap mo na at ito nga ay matatanggap mo po. Kailangan yung faith mo ay naniniwala ka sa panalangin mo. Ulitin ko po, yung faith mo kailangan pinaniniwalaan mo sa panalangin mo. At yung panalangin mo, kailangan maniwala ka kasi yun yung pananampalataya mo. Ang espiritu po natin ay nakafocus sa pananalangin at naniniwala kang even hindi mo nakikita o nararamdaman, naniniwala kang nangyayari ito. Katulad po ng mga panalangin nila Himayas, hindi po na magagawa yung pader, magagawa talaga. Katulad po ng panalangin ni Hana na gusto niya magkaanak, nagkaanak siya si Samuel. Manalangin po ni Hezekias na gusto niya pang magkaroon ng mahabang buhay kahit sa kabila ng sinabi ng Diyos na siya ay mamamatay na, pero humingi siya ng pabor sa Diyos at pinagbigyan ng Diyos. 15 years pa ang nadagdag kasi naniniwala siya. Amen po na yung pinananalangin niya ay sasagutin ng Diyos. Amen po. Madalas po sinasabi po natin na ang Diyos ay hindi pingin sa mga kahilingan natin. Deuteronomy 28. Ngunit madalas tayo ang bingi. Amen po, sa kanyang mga pinagagawa. Kaya't hindi nasasagot ang mga panalangin natin. Walang mabigat na pasanin sa taong marunong manalangin. Ulitin ko po, walang mabigat na pasanin sa taong marunong manalangin. Kung nabasa niyo po ito, nabasa po natin ito sa Reina Pilis. Alam niyo po, itong dalawang passage na to ay tumimo po, nagrema po sa puso ko. Amen po, so kailangan pong maniwala ka na ang iyong panalangin at ang iyong pananampalataya ay nasagot na. Amen po, at angkin na po natin. Yun lamang po, at ito po si Pastor Eli. Amen. Salamat, Pastor Lea. Praise God po, at nandito na naman po tayo, sama-sama po tayong mananalangin, magpupuri sa ating Panginoon. At napakaganda po ng tinuro po sa atin itong isang buong. Ito po ay yung 7 benefits of salvation. Tunay nga po na tayo po ay mayroong benepisyo, meaning may pakinabang, sa kaligtasan pong ating tinanggap ay may mga benepisyo tayong makukuha. Tulad nga po, titignan natin ang mga senior citizen po, pagdating po nila ng 60 years old,
ay meron na po yang natatanggap na benepisyo galing sa gobyerno. At bilang tumanggap, ay na-enjoy nila yung kanilang benepisyo. Tayo po bilang mga Kristiyano at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ang kaligtasan po ba natin ay nai-enjoy po ba natin? Amen po. Dapat po alam po natin ang benepisyo ng kaligtasan na ating natanggap. Narinig po natin sa isang buong linggo na mayroong benepisyo na mangyayari sa iyo once na tinanggap mo ang kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. At tulad po ng ating napag-aralan, dapat po ay tulad ng mga senior citizen na i-enjoy natin yung kaligtasan na natanggap natin. Amen po. At alam niyo po ba, ang tunay na kaligtasan na natanggap po natin ay hindi po ito self-effort. Hindi po ito yung sa sarili mo lamang. Amen po. Ang kaligtasan po ay ito po ay dahil sa grasya ng Diyos, pag-ibig ng Panginoon, sa awa, habag, at yung pong ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo na siya ay namatay para po sa atin. Nagkaroon po ng redemption, yung katubusan na ibinigay po sa atin ng Panginoon. And only Christ alone, ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos, na siyang ating naging tagapagligtas. Kaya nga po, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, ay enjoy po natin ang benepisyo na ibinigay po sa atin, yung pong hahantong sa pinangako ng Panginoon na everlasting life, yung eternal life, makakamit po natin o ma-enjoy po natin ang mga benepisyo ng kaligtasan kung patuloy po tayong susunod sa salita, mga pangako ng ating Panginoon. Dahil po ang sabi niya, the Word of God is considered to be a direction for our salvation. Sabi niya sa Psalms 119, 105, sa Tagalog, sabi niya, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Your word is the lamp of my feet and the light of my path. Lahat po ng ginawa ng Panginoong Yesus na sakripisyo na ibinigay sa atin sa ating bilang kaligtasan natin, tinanggap natin siya bilang kaligtasan. Magpapatuloy lamang po na ma-enjoy natin, mangyayari, magaganap ang kaligtasan na ito kung tayo po ay patuloy, na susunod sa direksyon ng kanyang mga salita. Amen po. At naalala ko po ang isang kwento, kung titignan po natin doon sa Lucas chapter 19, verse 1 hanggang sa buong storya po nito, si Zaccheo, si Zaccheo ay isang tax collector, yung word na Zaccheo o pangalan na Zaccheo ay pure and innocent, siya ay chief collector, at siya po ay rich, mayaman, amen po. Pero na nabalitaan niya si Jesus ay darating, siya po ay nagkaroon ng desire na puntahan si Jesus, hanapin si Jesus, tingnan din si Jesus. At siya po ay nagmadaling pumunta doon sa napakaraming tao. At nakita po niya na ang daming tao, si Zaccheo po ay maliit. Hindi po niya makita. Sobrang napakarami. It's a full of crowd. Yung mga tao na halos hindi na po siya makita. Sometimes, ito po yung nagiging hadlang. Yung nakatingin tayo sa crowd, nakatingin tayo sa tao, kaya hindi natin makita si Jesus. Pero po ang ginawa ni Zaccheo? Siya po ay umakyat sa sikamoro ng punong ito. Amen po. At alam niyang doon dadaan si Jesus, kaya pinangunahan niyang umakyat doon. At nakita, nung pagdaan ni Jesus ay nakita siya. At pag nung tumingala si Jesus, ay sabi niya, Zaccheo, wow, sabi niya sa kanya sarili, kung titingnan natin, kilala ako ni Jesus. Sabi niya, bumaba ka dito. At sabi niya ganun, pumunta tayo sa bahay ninyo, magkasalo tayong magdi-dinner, kakain. At sabi niya, samahan mo ako. Sabi niya, ako? Ngayon po, yung mga Pariseo ay nag-usap-usap pa
sabi niya, si Sakeo ay makasalanan. Si Sakeo ay mandaraya. Ano po? Si Sakeo ay isang tax collector na nandadaya sa mga tao. Siya ay makasalanan. Bakit siya makikipagsalo kay Sakeo? Isang makasalanan. Si Sakeo, yan po ang bulong-bulungan. Minsan ang mga tao nakadepende dun sa mga nakikita nila. Pero dumating yung time, amen po, na kinausap ng Panginoong Yesus si Sakeo at nagkaroon marahil sa kanilang pag-uusap, ang kaligtasan ay naganap, sabi niya ganun, sa iyong tahanan. At dahil sa kaligtasan na binigay ng ating Panginoon sa kanilang tahanan, ang sabi ni Sakeo, Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan sa mga mahihirap at sa lahat ng aking mga dinaya, ibabalik ko ng 4 times, 4 na beses. At ito ang aking natutunan, yun ang natanggap ni Sakeo. Empty si Sakeo kahit siya ay mayaman. May hinahanap siyang kaligtasan kahit nasa kanya na ang lahat. Dumating ang kasalanan, dumating ang pagligtas sa kanyang mga kasalanan. Nagkaroon ng repentance. Mga kapatid, tayo po bilang mga anak ng Diyos na minsan tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus. Magkaroon po tayo ng tunay na pagpapakita ng isang tunay na kaligtasan, na tunay nga ipinapakita mo na isa kang tunay na Kristiyano, isa kang tunay na nagpapatuloy bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. At katulad ngayon, sama-sama tayong nananalangin. Sama-sama tayong inaangkin ang kaligtasan at kinakailangan po natin sa 1 Thessalonians 5:17. Kailangan magpatuloy tayo sa patuloy na pagdulog natin dahil apart from me, sabi ng Panginoon, you can do nothing. Kaya nga sa Philippians chapter 2 verse 12, sabi niya, kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noon kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Napakaganda ng tinuro sa atin na ang 7 benepisyo ng kaligtasan ay nagpapakita lamang na kailangan natin magpatuloy upang makamit natin hanggang sa walang hanggan yung everlasting na binibigyan. Si Sakeo ay nagpakita ng isang tunay na ligtas at ipinakita niya ang pagbabalik, amin po, sa kanyang mga ginawang pandaraya. Nagkaroon siya ng repentance at naging halimbawa siya na pakita, amin po, sa mga Pariseo na siya ay nabago, siya ay nagkaroon ng kaligtasan. At tayo po ngayon bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, ipakita natin ang tunay na Jesus na ating tinanggap bilang kaligtasan. At isa po ito sa pagpapatuloy natin ay ang pananalangin. Kailangan natin dumulog sa ating Panginoon. Pray without ceasing. Kailangan tayong manalangin ng walang patid, sama-samang manalangin upang makita sa atin, maranasan natin ang pagmamahal, ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Yan lang po ang masishare ko. Nawa po maipakita natin yung benepisyo talaga ng kaligtasan sa atin at nai-enjoy po natin ang binigay ng kaligtasan ng ating Panginoon. Tulad ngayon, sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon, ano po, at manalangin. Samahan niyo po kami sa gabing ito. Hallelujah. Patuloy po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Mahal namin
namin, O Diyos, ang kaligtasan ng bansang Pilipinas, kaligtasang spiritual, Panginoon. Binawasak namin na namang klase ng kawawang Satanas sa mga tao sa bansang Pilipinas. Ikaw na false religion, false doctrine, sa pangalan ni Jesus, ang kawalan ng pananampalataya, ang katigasan ng puso, sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin in Jesus' name. At nagpapakawala kami ng kaligtasan mo, Panginoon. Shame and repentance, O Lord God. O Diyos, yung mataas na pananampalataya, yung paghanap sa iyo, Panginoon. Abutin mo, Panginoon, ang mga nangangailangan ng kaligtasang spiritual, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo, O God, na binigay mo si Jesus para sa aming kaligtasan, Panginoon. At maraming salamat po, O Diyos. Tinataas ko rin po ang lahat ng pangangailangan ng bansang Pilipinas. Binawasak namin ang mga klase ng kawalan, kasalatan, sa pangalan ni Jesus, kahirapan, kagipitan, sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin ito in Jesus' name. At nagpapakawala kami, Panginoon, O Diyos, O God, hallelujah, ng kaginhawaan, Panginoon. Lord, yung abundant blessing, O God, hallelujah, na tunay nga maranasan, Panginoon, O Diyos, yung kaluwagan, Panginoon, hallelujah, ng pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, sa bansang Pilipinas. At ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na binibigay mo yung prosperity, O Lord God, hallelujah, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, tinataas din po namin, O Diyos, hallelujah, O God, ang kalagayan, Panginoon, ng panahon, O Diyos, sa bansang Pilipinas, O God. Yung weather, Lord God, binawasak namin anumang trahedya na binabalak mo, Satanas, anumang klase ng bagyo na siyang makakasira sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas ay sinusuway namin, hindi namin tinatanggap ito. Lindol o anumang klaseng mga trahedya ito ay binawasak namin at pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala kami ng protection mo, Panginoon. Hallelujah, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Ingatan niyo po ang bansang Pilipinas, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At binawasak din namin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng klase ng bisyo, addiction, drug addiction sa pangalan ni Jesus. Anumang klase makakasira sa bansang Pilipinas, illegal gambling sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin ito, pinapalayas namin ito, nagpapakawala kami ng kabanalan, Panginoon. Your righteousness, O Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, O God. Manguna ka, Panginoon, protektahan mo ang bansang Pilipinas, Ama, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, O God. Lord, tinataas din po namin, O Lord, ang everyday Prema Philippines, Panginoon, na nagbibigay ng mga mensahe mo, O Diyos. Salamat sa mga revelation mo, Panginoon, na ibinibigay sa amin. Dalangin namin ang mga nagbibigay ng iyong mensahe, ang aming mga kapastoran, ay patuloy niyo rin pong bigyan sila, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng patuloy na wisdom and knowledge, O God. At Lord, yung revelation mo pa, Panginoon, sa bawat maririnig namin, Panginoon, na mensahe mo na siyang makaka-equip, makaka-encourage sa aming spiritual life, O Lord God. At ganoon din, Panginoon, ang kanilang kalagayan, O Diyos. Bless them, O God, sa kanilang ministry, sa kanilang personal na buhay, Panginoon. Lord, ipagpalain po sila at patuloy na ingatan, Panginoon, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Tinataas po namin sila sa iyo, O God. Lord, gayon din po, Panginoon, ang aming mga kapatiran, O Diyos, na nasa abroad, Panginoon. They are your ambassador, O Lord God. Dala-dala nila, Panginoon, ang kanilang tinanggap na si Jesus na tagapagligtas, Panginoon. Na isi-share naman nila, Panginoon, dahil mayroong kalayunin, Panginoon, kung bakit sila naroon, O Diyos. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon, O God. At tunay nga, Panginoon, ang kanilang mga pamilya iniwanan dito, O Diyos, sa bansang Pilipinas, ay patuloy din, Panginoon, ang pag-iingat at protection ninyo, Panginoon. Walang malayo sa panalangin, Panginoon. Kaya, O Diyos, itinataas po namin, Panginoon, Ama, O God, hallelujah, ang mga kapatiran namin na sa abroad. Ingatan niyo po sila, Ama, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. At Lord, ganun din po, Panginoon, mga under construction na mga simbahan, Panginoon, na bubuksan, O God, na yung nakatalaga, Panginoon, para sa Rema, Panginoon. Dalhin niyo po kami doon, O Diyos. At patuloy nga, ikaw po ang nagbubukas, ikaw din po ang
babanggitin ang kanilang mga bibig, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming Panginoon na handang duminig ng aming mga panalangin. Manampalataya lang po kami at tunay nga, Panginoon. Hallelujah. Mangyayari, magaganap ang kasagutan ng aming mga panalangin. Lord, itinataas din ko po, Panginoon, sa inyo ang aming Senior Pastor Boy Padagan, na patuloy niyo po siyang ingatan as prayer request ng kabuuan ng Rema. Salamat po sa kompletong kagalingan niya, Panginoon, kalakasan niya, Panginoon. Pinataas po namin siya sa iyo, Ama, sa pangalan po na yung anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy mo kami, Panginoon, na samahan, O God. Pinataas po namin ang aming pastor, Panginoon, Pastor Boy. Patuloy mo siyang ingatan sa lahat ng mission niya, sa lahat ng mga pinupuntahan niya, pag-iitag mo mula sa iyo. Ngunit din po, Lord, tinataas po namin ang kanyang mga kapatid. Patuloy na ingatan mo, O God. Patuloy na ikaw mag-provide ng mga pangangailangan nila. Ngunit din po, Lord, tinataas namin ang aming mga leaders, O God. Unite po ang bawat leaders. Ingatan, Panginoon, ibigay ang karunungan na gagaling lamang sa iyo, Panginoon, upang, Lord, yung mga policies, O God, and rules ng Rema na pinagkatiwala mo, O God, ay may siayos, O God. Patuloy mo rin bigay ang kalakasang physical and spiritual sa mga leaders namin. Lord, manumbalik, Panginoon, O God, yung patuloy, O God, na pag-ibig, O God, burden sa mga kaluluwa. At ganito po, Lord, tinataas namin ang mga pastoran, ang bawat workers, ang bawat simbahan, Panginoon, ang bawat manggagawa mo, Panginoon, ang bawat miyembro ng Rema Evangelistic Church, O God. Patuloy mo na ikaw ang magbigay ng burden sa mga kaluluwa na sharean, Panginoon. Ikaw, O God, ang magbigay, Panginoon, ng patuloy, O God, na lakas, Panginoon, O God, sa mga workers, sa mga pastors, Panginoon. Ingatan sila sa lahat ng kanilang mga pinupuntahan, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo na ibigay yung mga pangangailangan nila, O God. Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng patuloy, Lord, na pag-iingat sa mga workers at sa time na sila po ay nalulungkot, ikaw yung kanilang joy, Panginoon. Sa time, Lord, na marami silang tanong, ikaw yung kasagutan. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang meron sila. Salamat, Panginoon, sa mga blessings na ibibigay mo sa mga workers, sa mga pastors, O God. Doon din po, Panginoon, sa mga bawat outreaches, O God, sa bawat membro, Panginoon. Kalingain mo sila, hawakan mo, Panginoon, ang buhay nila, yung mga personal na pangangailangan nila, O God. Ikaw yung sasagot, ikaw yung magpo-provide, Panginoon. At ganun po sa mga iniwan, Panginoon, ng mga full-time na workers, Panginoon, mga pastors, O God, mga pangangailangan ng kanilang pamilya, O God. Ikaw ang mag-provide. Pakita mo ikaw ang Diyos, Panginoon, O God, na pinaglilingkuran nila, O God, na kahit kailan, Panginoon, ay hindi ka nang iwan, O God. Lord, sa bawat miyembro, nakikita mo yung mga personal needs, O God, ng bawat simbahan namin. Salamat, Panginoon, sa mga pambayad sa renta. Salamat, Panginoon, sa binibigay mo, Panginoon, at provide mo mga pangangailangan ng mga miyembro ng simbahan, ng mga workers, O God, ng mga pastors, O God. Lord, nakikita mo yung buhay at puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Alam mo, Lord, yung laman ng puso ng bawat isa sa amin. Lord, na may share namin yung kaligtasan, Panginoon, na itatanggap namin, Panginoon. Kaya mo na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkaroon ng bigati sa mga kaluluwa. At Lord, salamat, O God, sa marami pa ng mga workers na ibibigay mo. Lord, sa mga pastors na ibibigay mo. Dahil nakikita mo, Lord, yung mga kailangan ng bawat simbahan, Panginoon. Lord, ngayon darating na camping, hayaan mong maraming mga workers, mga pastors na magkukumit, Panginoon, para ibigay ang buhay nila sa iyo. At Lord, yung buhay na ibinigay mo, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kami na patatagin, O God. Lord, ngayon nilalapit na aming camping, Panginoon. Lord, hindi kami titingin sa mga bagay, Panginoon, na hindi namin ikalalago. Kundi, Lord, titingin kami, Panginoon, na ikaw yung God of provider namin at naniniwala kami, Panginoon, O God. At tinatanggap namin ang blessing upon blessing, O God, para lahat kami, Panginoon,
pupunta sa Piñel. Ang traveling mercy mo, Panginoon, ay pinakakawalan namin, Panginoon. Ingatan mo ang bawat pupunta sa camping. At Lord, ngayon pa lang, i-prepare mo ang aming espiritu, Panginoon, upang masagot ang aming mga tanong, masagot at lalo pa, Lord, na lumalim ang aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, dalangin namin ito. At Lord, naniniwala kami, Panginoon, sa katagumpayan ng aming camping, O God, sa Piñel, sa October 31, O God, sa November 3, Lord. Salamat, Panginoon, samahan mo kami, O God, Banal na Espiritu, sa buong camping na yan sa Piñel. Salamat, Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po muli magpuri sa ating Panginoon. Saan galing ang tulong mo? Yes, Lord, salamat. Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo. Pagkasako
by grace, O Lord God, kung kaya kami naligtas, Panginoon, O Diyos. Dahil sa habag at awa mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pag-ibig na yan na naranasan po namin, O Diyos. Salamat sa agape, Panginoon, na binigay mo sa amin. Hindi matutumbasan. It is an unconditional love na binigay mo sa amin. Kaya po kami nagpupuri, nagpapasalamat ngayon, O Diyos. At maraming salamat din po, Panginoon, sa pagsama niyo sa amin at kasagutan ng aming mga napanalangin. Ngayon pa lang ay nananalig kami, nagtitiwala na sinagot mo na, Panginoon, ang aming mga